Answer, tuloy na natin yung reading mo, no? Sorry ha, ako yung daming backlog. Ngayon ko lang magagawa yung October reading mo. Pero October pa rin naman, hindi pa rin naman tapos yung October. Ngayon natin, ano yung maganap. Mga dapat pang malaman. Miracles, mystery, free spirit. Free spirit. Ano pa? Tayo ng mga cards. Kunin natin yung oracle cards mo. Hindi ko nga lang alam kung mapagkakasya ko lahat dito sa natin, screen. Medyo masikip ako ngayon. Hindi ko naiayos. Yarn. Surrender, frustration. Complete healing. And divine timing. Okay. Okay. So, ang ganda. Overall, maganda naman yung mga oracle cards mo. Especially ito, yung miracles sa mystery. Actually, magkakaroon ka ng freedom, Cancer, na gawin yung mga gusto mong gawin this month compared nung mga nakaraan month or months. Okay? So, nakikita ko rin na meron kang something na ma-unlock with the mystery card. Oo, meron ditong something na mabibigyan ng confirmation eh. Kumbaga, isang mystery yung ma-unlock, masosolve mo rito and mabibigyan ng maaring closure, maaring answers, clarity, confirmation. And ang nakikita ko dito is maaaring may blessings na paparating sa'yo or intervention with the miracles card, no? So, take note, plural yan. No, hindi lang isang beses kasi sigurong magkakaroon ng breakthrough sa situation mo. Hindi lang isang beses ikaw, ano matawag dito? Matutulungan doon sa mga times na hindi mo ina-expect. Kasi may mga miracles na paparating sa'yo. So, sa tingin ko ito ay divine intervention. So, ang nakikita ko is more carefree ka, mas confident ka with the free spirit, mas magagawa mo yung mga gusto mong gawin. Yun nga yung sinasabi ko. Magkakaroon ka ng confidence, magkakaroon ka ng freedom. Okay? Tapos ito, meron something dito about divine timing. Diba? Meron akong binabanggit about miracles, divine intervention. Meron din binabanggit dito about divine timing. Sa tingin ko lang, this is waiting. Kasi meron kang surrender frustration eh. Sa tingin ko, maaaring nagiging obsessed ka agad doon sa magiging outcome ng sitwasyon. Maaaring nagiging impatient ka. Pero meron kasing divine timing na binabanggit dito. So, lahat ng bagay na ine-expect mo, or kung ano man yung specific na bagay na yan, darating yan sa perfect timing, which is yun yung binabanggit na. So, isurrender mo yung pagiging impatient mo, isurrender mo yung mapu-frustrate ka habang naghihintay ka. Kasi darating yan kung talagang kailangan mo siya eh. Kung kailan yung perfect na moment na marireceive mo yan, ano man yung ipapadala sa'yo. Kasi parang may some kind of assistance or
divine intervention na ako nafe-feel dito sa miracles card mo. Okay, maaaring iba sa inyo, ito ay related sa healing, ano? Kasi may binabanggit ditong complete healing eh. Okay, siguro, maaaring nandun ka na sa process ng healing, maaaring nandun ka na sa waiting period, pero meron yung talagang darating talaga yung time na totally mahihil ka rin. So, hindi mo kailangan ma-frustrate. Okay? Sobrang anticipation mo yan. Sobrang pag-e-expect mo. Kaya ka na-frustrate. Kasi, yung ego yan, sinasabi dito. Sometimes, divine timing may differ from your ego's timing. Bakit ka naiinis? Bakit ka nabuburyong, nabubugnot, napuprostrate? Kasi yun yung ego mo. Na bakit hanggang ngayon hindi ko pa nare-receive yung gusto ko ma-receive, yung gusto ko mangyari. Yun yung ego mo na nagsasalita eh. Pero kasi, tuturuan ka rito na mag-rely doon sa divine timing. Which is tuturuan ka maging patient, maging faithful. Okay? So, ano naman yung situation na yan? Whether sa health mo yung healing na yan, pwedeng emotional, spiritual healing, whatever, physical healing, no? O sabi dito, open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual. Ano ba yung binanggit ko? O lahat yon. Hindi ko pa to binabasa. Na-detect ko na yon. Okay? Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath. Center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. Diba? Ano yung sabi ko? Maging patient. Inulit-ulit ko na yan kanina. Diba? So, ano pa ibang paparating sa'yo? What tayo ng mga cards na fortune cards. So, meron kang ladder, bowl, pin, a broken bridge, money path, at saka jug. Ladder is pag-angat, no? Kung papansin mo yung hagdan, 'di ba? Aakyat ka. Ibig sabihin nagle-level up ka. Nag-i-improve ka. Nag-i-excel ka o pwedeng ikaw ay nangunguna ka sa race, nagsha-shine ka, namamayagpag ka, napo-promote ka. Pwedeng hindi lang naman yan about promotion. Kasi parang nag-grow ka, na-improve mo yung sarili mo eh. Whether sa spiritual mo yan, sa career mo, or kung saan man yan development mo. Okay? At saka dito, meron kang abundance card, ayan, plenty of material things. So, nakikita ko magiging masagana. At least, itong mga nalalabing araw ng October para sa'yo. Yung iba dito, talagang nasisense ko nga yung promotion. Meron kayong new job, career, or promotion with the pin card. Andyan yung opportunity sa'yo. Ano pa? Money path. Tumapat siya sa bowl, yung abundance. So, hindi lang sa spiritual blessings, yung grasya mo, pati na rin, hindi lang din sa career mo, o yung iba dito, pwedeng sa material, sa pera. Okay, ayan. A path with money is waiting for you to find it. Hindi to basta kusang mahulog lang sa'yo, kasi ikaw ang maghahanap ng money path na yan, according to the card. Ikaw yung, makakadiscover. Di ba sabi ko may ma-unlock ka rito? Okay? So, baka yun na yun, yung success papunta sa material na, yung pwedeng sa material success mo yan or sa career mo. Kasi meron something dito na umaangat eh. Okay?
Nakikita ko rin na makakapag-relax ka na. Ayan, light-hearted, carefree time. Ito na yung period, itong month na to na makakaluwag-luwag ka sa oras mo, sa mga trabaho, sa stress. Diba sabi ko nga, mas free ka, mas magagawa mo yung gusto mo. Diba yun yung binabanggit ko kanina dito. Okay? So, mostly mga confirmation cards na yung bilog. Pagdating naman dito sa broken bridge mo, meron ditong something na gagawin mo na maaaring hindi maging successful yung pinaka-outcome. Kaya nga, huwag kang mapu-frustrate. Di ba meron binanggit dito na yan? I-surrender mo yung frustration mo. Pagkabugnutin mo, mainipin mo. Kasi darating yan sa'yo sa tamang oras. Base dito sa surrender to divine timing. So, wala kang magagawa but i-surrender mo yan, mga yan, sa divine timing. Kasi kahit naman ipilit mo nang ipilit yan mapu-frustrate ka lang lalo kasi pwedeng hindi pa talaga yung pinaka-timing na ma-receive mo yan. Okay? Kung ano man yan. So, kuha na tayo ng mga tarot cards mo. Seven of Wands, Two of Cups, King of Cups, Six of Wands. O Wheel of Fortune. Sun card, unti-unting mabibigyan ng kaliwanagan na situation, unti-unti na mag-i-improve yung mga bagay-bagay. Kaya sabi ko nga dito, nasa timing lang talaga yan Pag hindi pa oras, hindi pa talaga oras, hindi natin pwedeng ipilit yun. Okay? Kaya ako nakikita ko dito, darating din yung healing na yan, yung 100% completion na yan. Darating din yung kung ano man yung hinihintay mo na yan. Ang key is to have faith, be patient, surrender to divine timing, wag ma-frustrate, wag mabugnot. Okay? So nakikita ko darating din naman ang success sa'yo. Although sa una, meron dito talagang hindi mo pa siya ma-achieve, hindi magkakaroon ng magandang outcome. Pero nakikita ko with the Six of Wands, eventually, magiging successful din yan. Okay? Kasi ayan din ang Wheel of Fortune, siswertihin ka rin Maaring sa una, hindi successful. Tapos pipihit yung kapalaran dito with the Wheel of Fortune upright. Nakikita ko na mag-shift yung sitwasyon mo mag-iiba. Actually, improvement yan. Mas magiging better yan with the Wheel of Fortune. So, ngayon siguro pwedeng okay. Parang ganun yung feeling mo. Baliktad yung sun card. Hindi ka pa siguro ganun ka-happy, ganun ka-kontento. Hindi pa siya 100% complete. Hindi ka pa fully healed, whatever, etc. But eventually, mag-i-improve yan. Ito yung indications natin. Okay? Huwag mo ipilit. Ayan, Seven of Wands. Ano man na itinutukoy dito. Sa career mo man yan, sa health mo, sa sarili mo, sa love life mo. May mga bagay talaga dito. Feeling ko lang hindi uubra. Okay? Pagdating sa love life, nakikita ko pwedeng merong inaalat yung connection ninyo. Nawawalan ng communication, nawawalan ng spark. Nanlalamig. Time apart, pwede rin naman yan. Nakikita ko dito kasi parang nawawalan ng ganang ipagpatuloy or parang nawalan na ng ganang ipaglaban. Seven of Wands, reversed. Instead na ilaban, instead na maging patient, parang yun na-feel ko, the opposite. So, nakikita ko rito, hindi ba pwedeng nasisira kayo ng mga outside forces? Yung mga pwedeng influence ng ibang tao, influence ng mga situations na nangyayari sa inyo.
Pwedeng bumibigay kayo dun sa mga ganun, nagpapa-apekto kayo. Naapektuhan yung relationship niyo, whether mga tao yan or mga pangyayari na yun yung nakaka-contribute lalo doon sa conflict ninyo. Kasi parang parang nahihirapan eh. And doon nawawalan na ng pag-asa tuloy, nawawalan na ng drive para ipaglaban pa. Okay? So, whether LDR kayo or hindi, no? Pero ito, nakita ko judgment card. Pwede, alam mo, may sasalba pa to eh. Hindi pa final destination yan eh. Parang, feeling ko lang marirevive pa, may babalik sa dating lakas. O, yun kung ano may tinutukoy dito ah. Pwede pa itong ma-revive. Pwede pa, kumbaga, magagawan pa ng paraan, may isi-save pa, or maaari pang manumbalik sa dati. Love life man yung pinag-uusapan natin dito or hindi. Kasi nakikita ko dito magkakaroon ng wake-up call eh. Realization with the judgment card. Whether ikaw yan, sa love life mo man yan related or hindi. Meron ditong parang nakikiramdam siya. Ewan ko, ikaw ba yan o yung person mo? Oo. Pwedeng yung iba nandun kayo sa period ng uncertainty, whether nakikiramdam kayo. Nagpapakiramdaman kayo pareho ng person siguro kung worth it pa bang ipaglaban? Nasa same page pa rin ba kami? Same pa rin ba kami na nararamdaman or hindi na? So, yun nasa sense ko. Okay, maaaring may Leo, may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin namang may fire. Okay? So, sa pinaka-closing message mo for this month, you have education. Education is an important part of your soul's development at this time. So, nandun ka sa process ng there is room to grow. Nandun ka sa process ng may mga pagkakamali ka, nagagamitin mo yung stepping stone para ma-improve mo yung sarili mo. Nandun ka sa process ng may mga matututunan ka. Skills man yan, knowledge, or wisdom. Nandun ka sa process na magiging humble ka bilang isang estudyante. Sa buhay, sa career, or literal na school, baka yung iba sa inyo dito may formal education or training. Basta nandun ka sa process na hindi ka talo, mag-fail ka, mag-succeed ka, may natututunan ka during this time. Ito yung process mo na i-embrace mo itong mga challenges, failures, and successes na ito na natututo ka. Ini-improve mo yung sarili mo, nagle-level up ka. Okay? So, yan. Yung mga na-pick up ko for you, Cancer. Don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin. At kung gusto mo ng private reading ko, basahin mo yung mga nakasulat sa description. Nandyan yung link papunta sa aking official page. Purple tin na may blue check doon sa blue app. Okay? Kayo po yung mag-message sa akin doon. Take care. Bye-bye.